Nag-request pa lang mga anak ko ngayon na sinigang daw ang iluto ko, kaya tara, bili tayo ng manok. Pero bago pala ako bumili ng mga kailangan ko, ay dadaan ako dito sa salon. Andito kasi yung hipag ko, yung sumunod na kapatid ng asawa ko. Dalawang hipag ko pala, yung nasa biyanan ko ngayon, dinalaw nila yung nanay nila. Ilang araw sila rito. Ganyan sila. Pag dinadalaw nila magulang nila, nag-i-stay sila ng ilang araw. Minsan ay linggo pa talaga inaabot nila. Magpapaayos nga daw siya ng buhok, magpapakeratin. Sabi ko, ayaw mo ba ng straight na straight? Sabi ko, magpa-rebounding ka. Sabi ko, rebounding kasi tawag nila dito sa reband. Kaso manipis kasi buhok niya, kaya hindi daw pang reband. Ganito pala yung salon dito. Pagbuksan mo yung pinto, ayan, may kortina pa. Para kahit may bumukas ng pinto, hindi agad makikita yung mga tao sa loob. Nung gabing magkakausap kami, ang sabi niya sa akin, 3 hours lang daw. Sabi ko, hindi, kako. Matagal yan, kako. Aabutin ka ng 5 hanggang 6 na oras dyan kahit manipis buhok mo. Kasi keratin at saka kulay. Ang daanan ko nga siya ay mag-aanip ng oras na siya doon. Ang sabi ko nga sa kanya, o diba, sabi ko kako sa'yo, matagal. Dinaanan ko nga pala siya uli nung papauwi na ako. Binigyan ko ng dibote, maiinom nilang mag-ina. Kaso nakakalimutan ko palang bumili ng itutulak. Panulak lang ang nabili ko. Pero yung anak niya ay nabigyan ko naman ng makukukot. Kaya inalo ko na lang kung gusto niya ng pizza. Wag na daw sabi dahil nga 20 minutes na lang daw matatapos na siya. Ngayon, di ba yung sa salon doon, yung may-ari ay kabiruan ko yun, kaibigan ko. Kahit na kami madalas, nagsesenyasan lang kami. Pero nagkakaintindihan naman. Eka nga sa akin, ay kailan daw ako magpaparebounding? Sabi ko after 2 months ka ako mag-diet muna ako, saka ako magpaparebound. Yabang-yabang pa talaga ako doon nung nasa loob ako. Eka ako agad sa kanya hulaan mo ako, ilang kilo ako? Sabi ko. Di ba nga pareho kasi kaming mataba at matagal na panahon na, siguro 3 years ago nagpaplano na kami mag-diet, puro kami diet, pero kami naman ay hindi pumapayat. Pero nang makita niya nga ako, sabi niya ay naging smart na daw ako. Ganun sila dito, pag pumapayat yung tao, hindi nila sabihin na pumayat ka, ganito ganyan. Smart, eka na. Naging smart ka na, eka. Hulaan mo, kako, kung ilang kilo na ako. Ang sabi naman sa akin ay 45 daw. Grabe ka naman, kako. Sabi ko naman, hindi pala grabe. Sabi ko, 72 kilo na lang ako. Sabi ko, dati 80 ako Pagbalik ko, sabi ko, after 2 months, mas papayat na ako. Hindi ko lang alam kung mapapanindigan ko, ha? Basta ang mahalaga, nasabi ko. Tapos sabi niya sa akin, siya din daw, nagda-diet na, pumayat-payat na siya. Sabi ko, di halata. Sabi ko, not obvious, sabi ko. Sama na ugali ko. Palabiro nga ako. Ganyan ako makipag-uusap. Yung parang hindi matinong kausap, ganun. Kaya sabi ko sa inyo yan ang isa sa dahilan kung ba't tayo kung matuto ng salita nila Kasi yung ibang Pakistani, kadalasan sa kanila, hindi nila alam ang biro. Kaya hindi ako kakana na makipag-usap sa kanila na talagang makipagbiruan. Kasi kadalasan, siniseryoso nila lahat. Bibili pala ako ng saging. Ayan nga tinitingnan ko, ang binili ko. Ganyan lang ang itsura niyan. Pero sa loob naman ay makinis yan. Masarap. Tapos, bumili rin ako ng mangga. 1 kilo lang. Bibigay ko sa biyanan ko. Mayroon pa kasi akong mangga sa rep. Sila wala na. Isang gabi kasi ay nanghingi sa akin ng mangga. Kaya alam kong wala na sila. At ayun nga, bumili ko para sa kanila. Ayan may melon sila Bibili sana ako ng melon. Kaya nga lang, ay ang lalaki, ang bigat niyan. Makukuba akong lalo dyan. Total naman kako, ilang araw na lang, ay uuwi na bayaw ko. Kaya hintayin ko na lang makauwi, saka ako bibili. Itong peras na lang ang binili ko. 3 piraso lang yata binili ko niyan 4. Masarap yung peras na yan, yung green na yan. Hindi siya kasing lambot nung puti na laging nabibili sa Pinas. Pero matamis ito na malutong. Masarap isawsaw sa asin. Matatamis din ang mansanas ngayon. Pero ang lagi kong binibili, yung maliliit lang na mansanas. Sobrang tamis. Ang liliit niya pero matamis. Season na rin pala ng dates. Kaya ayan, may mga tinda rin sila. Meron pa rin mga peach at plum. Kaso hindi man ako mahilig sa mga ganyan. Eto, plum ito. Pero hindi ako bumibili niyan. Ewan ko hindi ako mahilig sa mga ganyan. Bayabas ang hilig ko. Yung green naman na yan ay kamag-anak ng dalanghita yan. Medyo mapakla yan. Yung kamag-anak ng dalanghita na yan, yung green na yan. Yan ang hilig ng mga biyanan ko. Maganda daw sa diabetic. 650 rupees pala ang binayaran ko. 1 kilong mangga, saging, peras, at saka 3 pirasong mansanas yata. Nagmahal na nga rin ang prutas dito ngayon sa Pakistan. Dati nung bago-bago ako dito, ay nakakabili pa ako ng 120 lang, 1 kilong saging, ubas, ganyan. Ngayon, mahal na. Dito naman ako sumunod sa mga gulayan. Talong na haba ang binibili ko dyan. Pag nakakita na ako ng talong na haba sa tindahan, ay tuwang-tuwa na ako. Kasi nga, ang gulay din dito ay season-season lang.
Minsan, kahit gusto mo kumain ng talong na haba, wala kang makitang talong. Kung sana, kasama ko si Mister, pwedeng talong na lang niya. Echos. Ito naman ay bear fruit. Ano na kasi to? Beer fruit. Ano? Beetroot. Ano kasi yan? Basta yan na yan. Laging iniinom ng bayaw ko yan. Ginujuice niya yan. Maganda daw sa balat yan. Nung minsan pa, diba, binigyan ako ng mangga nung kaibigan na asawa ko. Tinanong ko yung bayaw ko. Sabi ko, kumain ka ba ng mangga? Tinikman mo. Kasarapan, no? Sabi ko. Sabi sa akin na hindi daw siya kumain. Kasi nga, tatagyawatin daw siya pag kumain siya ng mangga. Dahil matamis nga daw. Sabi ko naman, kaya pala ako burug-burug yung mukha ko. Kasi nagpuro acne na naman ho ako. Dito naman ang binili ko, talong, kamatis, lemon, at saka sili. Pero parang wala akong nakikitang sili sa plastic, ano? Hindi ko alam kung mahal ang lemon ngayon. Merong time na may panahon na sobrang mahal ng lemon. Lalo na pagka hindi niya season, ay parang ayaw ko na magsawsawan talaga. 300 rupees naman ang binayaran ko dyan dahil sinuklian ako ng 200 Pagkatapos ko nga dito, ay pupunta na ako sa tindahan ng manok. Ito palang tindahan ng manok ay katabi lang din ng pinag-groceryhan ko. Kaya habang bumili ko ng manok, habang hinihiwa-hiwa niya, ay sabi ko, babalikan ko na lang, mag-grocery muna ako. Tingnan nyo itong babae, namamalimos yan pag makita niya ako, tingnan nyo, diba? Sobrang saya niya, nang makita ako. Lagi sila dyan, mag-iina. 3 anak niya, bit-bit niya lagi. Namamalimos sila dyan. Dito pala yung tindahan ng manok. Doon kasi sa suki ko na binibilan, sarado na pagtanghali, hapon na ito. Ang sabi ko nga dito, 2 manok ang bibilin ko. Kaya ayan, kukuha na siya sa kulungan niya ng 2 manok na buhay. Ganyan dito sa Pakistan, pag bumili ka ng manok, talagang fresh na fresh. Pagbili mo, at saka lang nila kakatayin. Bumalik pala ako. Sabi ko nga, ay meron ba siyang tindang atay? Hindi niya maintindihan, hindi niya alam yung liver. Nakakita ko sa loob ng manok na yan, may atay. Sabi ko, ito, wala na daw, sabi niya sa akin. Kalahating kilo nga sana bibilin ko, kaso nga ay wala daw. Naiipon lang kasi atay nilang tinda. Di ba ayan, tulad yan, magkakatay siya ng manok pag may bibili. O yun, naiipon niya. Katapos nga dyan, ay eto, isang katutak na debote to. Devote is life. Yung mga 7-up na zero na yan, sabyanan ko yan, ibibigay ko sa kanya. Basta sa tuwing nag-grocery ako, lumalabas ako, kahit nakasama kay bayaw ko, yung nakasasakyan kami. Basta ibinibili ko sila ng debote at saka tinapay. Pati yung manok na binili ko, tagi 1 kilo kami doon, kaya 2 kilo yung binili ko. Ito yung isang anak ng namamalimos na lalaki. Yung babae, wala yata. Kasi 3 lang sila ngayon 4 sila lagi Baka nag-rest day, kaya wala. Utod ng kukulit yan! Tag 50-50 ko lang sila binibigyan. Pero yung nanay, 100 binibigay ko kasi nga, pati yung anak niyang maliit. Kaya nga lang minsan, sobra kukulit nila. Kahit na binigyan mo na, susuntan-suntan ka pa. Tapos, yung bintana ng sasakyan namin, kinakatok-katok, yung kamay pinapahid. Kaya galit na galit yung bayaw ko Kalilinis ko lang ng sasakyan, puro dumi na naman. Huwag mo na bibigyan, babi yan. Huwag mo na bibigyan. Sa akin ng bayaw ko, syado ka ako galit. Binabawal din yan sila ng mga security, ng mga tendero, pagka sobrang kukulit. Minsan nga nung bumibili nga ako ng prutas, doon din malapit sa binibilang ko ng grocery, doon ako bumili ng prutas ng time na yon. Nangihingi nga sa akin. Binigyan ko naman na humihingi na naman nga. Makulit nga talaga, sobrang kulit. Ang ginawa ba naman ng tindero, binasa. Talagang basang-basa yung bata. Masyado naging awa ko. Pinagalog ko na lang ay bata Kahit anong kasi sabihin ko, Tagalog, English, hindi niya naman ako maintindihan Kako sa bata, ang kulit mo kasi kako binigyan na kita kako andito ka pa rin. Kaya ayun, binigyan ko na lang ulit ng 50 para umalis na. Sabi ko, umalis ka na. Sumusunod naman, lumalapit na naman. Yung kapatid naman lalaki. Sado ko kulit. Dito pala sa Pakistan, tignan nyo, may baka dyan na pagala-gala. Hindi ko alam kung nasa may-ari niyan. Madalas ganyan dito naman sa kalsada dito sa amin sa Pakistan. May ganyan baka, donkey. Pero mayroong bantay. Pero itong baka na ito, parang wala akong nakitang nagbabantay sa kanya. Namin pala sa bahay na amin, may mga palibot-libot na mga donkey. 2 magnanay siguro. Madalas ko silang nakikita. Ewan ko, baka yung may-ari, malapit lang din sa amin. Kaya dun lang pagala-gala yung donkey. Naghahanap siguro ng makakain-kain. Kaso wala naman damo dun sa gawin namin. Baka sa basura yun, maghanap ng makakain.